Magandang hapon po sa ating lahat. So, ito po yung Inquiry Formation Session 1 na kung saan po ay ang topic po natin ay ang bokasyon ng isang sekular Fransiskano. So, ang layunin po nito, una, ay maunawaan ang kahulugan ng bokasyon, makilala po ang OFS bilang isang bokasyon sa simbahan, at mapagnilayan po ang kanilang personal na pagtugon sa tawag ng Diyos. So bago po tayo magumpisa, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. San Francisco, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So gaya po ng akin nabanggit kanina, ang Inquiry Formation po ay nakatuon sa topic na ang bokasyon ng isang sekular Fransiskano. So una po ay alamin muna po natin, at ito po ay nabanggit ko na rin sa orientation formation session natin. Ano po yung bokasyon? No? Ang salita pong bokasyon ay nagmula sa salitang Latin na vocare, na nangangahulugang tumawag o tinawag. Ang bokasyon ay hindi lamang po pagpili ng propesyon na kung anong meron tayo ngayon o gawain na nakaatang sa atin. Ito rin po yung tugon, no, sa personal na paanyaya ng Diyos po sa atin. So ano po yung mga mahalagang puntos, no, kapag pinag-uusapan ng bokasyon? Ang Diyos po ang unang tumatawag sa atin, ang bokasyon po ay regalo at biyaya, at ang bawat binyagan po, tayo po ay tinawag sa kabanalan. At ito din ang binigyan din ni Papa Francisco sa kanyang pagbibigay po ng kahulugan sa bokasyon, na pinapaalala po sa atin na ang bokasyon po ay hindi lamang pagpili sa kung anong propesyon meron tayo, kundi sa pagpili ng propesyon o gawain na mayroon at nakaatang sa atin, ito lagi ay nauuwi sa tawag ng kabanalan o paggawa ng mabuti. So mula po sa Catechism of the Catholic Church, no, ito rin ay hango, no po, ang sabi doon sa paragraph 2013, na ang lahat po ng Kristiyano, tayo po, ay tinatawag sa kabanalan o paggawa ng kabutihan. Pangalawa po, ang bokasyon ng lahat ng Kristiyano. So bago tayo maging Franciscan, tayo muna po ay Kristiyano. No, at sa pamagitan po ng binyag, tayo po ay nagiging anak ng Diyos, nagiging bahagi ng simbahan, tinanggap natin ang misyon na mabuhay bilang alagad ni Kristo. Ganon din po, no, ang OFS ay hindi po hiwalay sa bokasyong Kristiyano. Hindi po special ang pag sinabing OFS ay meron tayong certain idea, something special within us na iba sa pananaw ng makakristyanong pamumuhay. Gaya po ng nabanggit ko noong orientation natin, no, sa formation, ay ang pagsunod po ni San Francisco, hindi siya yung ating sinusundan, no, kundi ang nais ni San Francisco ay tayo, na naging inspirasyon siya, si San Francisco, ay sundan natin ang yapak ni Kristo. So, hindi ito sa may something special sa fraternity natin, no? Kaya ang bokasyon po natin ay, tinawag tayo bilang lingkod, bilang isang OFS. Pero ito ay laging nakatuon sa pagtawag ng Panginoon sa atin bilang isang mga Kristiyano. Bago pa man tayo tawagin bilang OFS, tayo na ay tinawag sa kabanalan dahil tayo po ay binyagan. So ano po ang bokasyon ng isang sekular Fransiskano? Sinasabi po sa rule, no, na ang rule at buhay ng mga secular Franciscans ay ito: sundin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa halimbawa ni San Francisco ng Assisi. Mula po ito sa rule of the OFS, no po. Anong ibig sabihin po nito? Hindi tayo tinatawag upang maging
pari o madre, tinatawag po tayo na mamuhay sa ating pamilya, maging tapat sa ating mga gawain o trabaho, at maglingkod po sa simbahan. At gayon din, ang pinakamahalaga sa lahat ay mamuhay po ayon sa Ebanghelyo araw-araw. Kasi ito po yung diwa ng pagsunod, no? O yung pagiging OFS, pagsunod kay Jesucristo sa inspirasyon ni San Francisco. At dito po tayo lahat tinatawag. Paano natin masasabi na tayo ay may bokasyon at nagagampanan natin ang ating bokasyon kung tayo po ay nagsasabuhay o isinasabuhay natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang OFS po ay isang bokasyon, no? Hindi lang po ito samahan. Kaya lagi ko pong binabanggit doon sa formation, na lagi ko rin po natatandaan na sinasabi ni Kuya Marlon, no, na hindi po ito religious organization. Iba po ito, no? Ito po ay fraternity, na kung saan ay mas lumalalim ang ating pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo, not only for once but every day sa buhay po natin, na tumutugon po no, sa panawagan ng bokasyon bilang OFS. Maraming samahan sa simbahan, ngunit ang OFS po ay order. No po, ibig sabihin, we have rules. Ito mga naman nababanggit kong mga CP po, quote note na nakukuha ko po doon sa book ng formation. May constitutions din po tayo na sinusunod. Higit sa lahat, itong pinakamahalaga. O sa bawat parokya may mga formation tayo, pero maganda rin na meron din formation. Bilang OFS tayo po may mga paghuhubog din. Kaya nga po, after this, meron din ulit tayong paghuhubog to prepare us para sa ating pagtanggap, no, sa third order. At higit sa lahat, yung panghambang buhay po itong profession. Hindi po ito yung pagsusuot lamang ng syntax, no po, katulad ng iba't ibang samahan. Ito po ay panghabang buhay, no, na pagtanggap sa ganitong uri ng bokasyon. Hindi po ito simpleng membership, no po. Ito po ay panghabang buhay na pagtugon sa tawag ng ating Panginoong Jesucristo. Si San Francisco bilang huwaran, no po, sinabi ni San Francisco sa kanyang testament, ang kataas-taasan mismo ang nagpahayag sa akin na dapat akong ipamuhay ang anyo ng Ebanghelyo. Hindi niya tinatag ang Franciscan movement upang siya ay sundan. No po, hindi po ito usapin na o ginawa ni San Francisco, sundin natin San Francisco. Ang nais niya po ay dalhin ang mga tao kay Kristo. Malinaw po yan. Kaya ang sentro po ng ating bokasyon ay hindi si San Francisco. Ang sentro ay ang Panginoong Jesucristo. At paano po isasabuhay yung bokasyong ito bilang isang secular Franciscan? Ito po yung mga ilang example na po. Una po ay nananalangin tayo araw-araw. Pangalawa, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo po ay aktibo tayo nakikilahok sa buhay ng simbahan. Nagmamahal sa may hirap, nagpapatawad, namumuhay ng simple, nag-iingat sa kalikasan bilang kaloob ng Panginoon. Hindi ito ginagawa po paminsan-minsan, no? Yung mga nabanggit ko po, ito po ay way of life, no? Paraan ng pamumuhay. At ano po yung hamon sa atin bilang mga inquirer, no po? Ang inquiry ay panahon po ng pakikinig. We are listening through this formation at hindi muna natin dapat itanong na kailan ako magiging profess. No, hindi to po yung usapin. Mas mahalaga pong itanong, una, tinatawag ba ako ng Panginoon? Handa ba akong sundan si Kristo? Handa ba akong mamuhay ayon sa Ebanghelyo sa Espiritu ni San Francisco? At ito po ay magandang pagnilayan po natin sa mga tanong na ito. Ano ang bagong natutunan ko tungkol sa bokasyon? No, almost 6 to 7 minutes lang po itong video, pero ito po yung pinakasama rin na binibigay natin upang mas lubos nating maunawaan bakit ako tinatawag ng Diyos sa OFS at ano ang nais baguhin ng Diyos sa aking buhay. At sana po yung pagninili pong ito ay maipasa po natin na tayo po ang mga nag-inquire na po sa susunod pong linggo.
No po. So meron tayong formation, orientation noong sessions 1 to 5 na may gagawin po tayong pagninilay. Tapos ito naman po, no, session 1, meron din po tayong pagninilay. So meron na po tayong dalawang gawain. No po, mahaba po itong inquiry session pero iaayos po natin na kahit po sana sa isang video ay makadalawa po tayo. Pero sa ngayon, we have one topic po para sa ating inquiry formation. So maraming salamat po at pagpalain tayo.